Pag-usapan natin ang mungkahi na kanselahin na ang Chinese investments at contracts ng bansa kasunod ng mga mapangahas na hakbang ng China sa West Philippine Sea. Nakasalang sa Balitang Hali si maritime law expert Professor J. Batongbakal. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga po at sa inyo po na nakikinig. Magandang umaga din po. Professor, ano po yung mensaheng gustong iparating ng inyong suhestyon na kanselahin na yung Chinese investments at contracts ng Pilipinas sa China? Well, bali po yung option bali ng Pilipinas kasi nga ang nangyayari dito ay hindi nire-respeto ng China ang mga kasunduan niya, partikular na sa UN Convention on the Law of the Sea. No? At talagang nakita natin, nilalagay pa nga niya sa panganib yung ating mga tauhan na wala namang ginagawa sa kanila na masama, di ba? Nagpupunta lang doon sa mga lugar natin. Yung ganyang klaseng behavior, siyempre, lagi nagtatanong ang taong bayan, ano ba pwede natin gawin sa China? No? Well, isa po ito doon sa pwedeng gawin. No? Ang tawag po dyan ay countermeasures. No? Pwede po yan gawin ng isang bansa. No? Kung nakita niya na parang inaabuso siya officially ng ibang bansa. Hindi po kaya mas malaking epekto o negatibong epekto nito sa ekonomiya ng bansa kumpara sa mensahe na nais nating iparating sa China? Alam naman natin na mahilig gumanti ang China kapag may mga ganitong ginagawa ang anumang bansa laban sa kanila. Well, opo, syempre maaari magkaroon ng epekto yan. Kaya nga kailangan din pag-aralan at i-identify kung specifically anong pwedeng gawin na yan. Kunwari, magkakansela ng contract. No? Isa kasi sa naisip ko, for example, merong kontrata ang China sa atin for petroleum exploration, no? Yung service contract, no? Alam naman natin na next year susubukin uli ng Pilipinas na magpatuloy sa isa pang service contract doon sa Rizal, no? Pag pinigilan nila yon at ginamitan nila ng ganyang klaseng mga hakbang, dapat siguro hindi na natin papayagan na makikipag-deal yung sila sa atin sa issue ng petroleum exploration. So, yun, isa yun, pwede natin i-cancel na yung kontrata na yun, no? Merong mga iba pang mga activities so pwede natin silang kumbaga gantihan dahil sila itong wala sa lugar So yung at least yung ginawa natin yan, mapapakita natin na una para sa taumbayan meron tayong pwedeng gawin at pangalawa kahit paano magkakaroon din ng problema ng China doon kasi siyempre inaasahan nila mga kontrata na yun para pagkakitaan tayo. So, kung i-deny natin yun, di okay lang. Okay. Professor, matagal nyo na rin sinusundan itong agawan sa teritoryo ng Pilipinas sa China. At kamakailan nga natanong din ang kaalyado po nating bansa na Amerika tungkol po dito. Pero parang marami ang nalamyaan no, sa kanila pong pagtugon. At sinasabi nilang hindi pa ito ituturing na armed kumbaga conflict na sinasabi. Ito pong pagbubuga ng tubig o water cannon. Ano ang tingin ninyong susunod na dapat tingnan natin as harassment ng China, no? At anong dapat natin talagang gawin patungkol po doon sa mga sumusuportang bansa dapat sa atin in terms of yung seguridad po natin? Well, siyempre yung desisyon na hindi muna ito trato bilang act of war, kumbaga, no? Nasa desisyon naman talaga yan ng gobyerno, no? Dahil dapat yung mga ganyang klaseng consideration parte yan ng estratehiya ng pamahalaan kung paano i-address itong issues sa West Philippine Sea. So ako naman, sangayon din naman ako na hindi mo natin kumbaga masyadong i-escalating yung situation by saying na these are already acts of war. No? Pero malinaw malinaw na hostile activities ito. At malinaw din na dangerous. Dahil ayan, nakita natin, muntik na yan halos mapalubog na itong motor launch Kalayaan, di ba? So, in a way, napapakita natin talaga na kahit ang sabihin ng China, kahit sabihin niya na hindi siya gumagamit ng armed attack, kaya pa rin niyang makapinsala, makapatay, makapagpalubog ng barko natin. So, parang nare-reveal natin dyan na talagang ang China hindi dapat ito pagkatiwalaan. At yung ating mga hakbang sa West Philippine Sea, hindi rin natin dapat parang iasa lang na baka walang mangyari. O sana walang mangyari naman. Parang dapat mo lang sa dasal. No?
So kung hindi pa ito nako-consider as armed attack, yung pag-water cannon, syempre yung pagtatayo naman ho ng China ng mga naglalakihang infrastructure projects, lalong-lalo na dyan sa Mischief Reef, no? Ano ho kaya ang dapat gawin ng ating bansa? Parang ito ba'y too late na? Hindi ba na, kasi meron na sila dyan mga airstrip at kung ano-ano pa, parang may city na nga. Well, para sa akin, dahil ginagawa nila yon, dapat tayo rin ginagawa natin. No? Kung sila nag-improve ng facilities nila, di tayo rin, dapat hindi tayo matakot na improve din yung ating mga facilities sa mga isla na hawak natin. No? Hindi nila pwede balik sa atin yun na may commitment tayo na huwag gumawa ng bago. No? Itasuti sila habang sila gawa ng gawa at nagpapalaki pa nga ng kanilang mga isla. Yes, oo. Alright, marami pong salamat, Professor, sa inyo pong binigay na oras dito sa Balitang Hali. Welcome po. Magandang pangalit sa lahat. Yan po naman si Professor J. Batong Bakal. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.